Want to know more about history? Curious about the events that happened throughout the past? You came to the right show. Come join us on our special podcast, History Unplugged. History Unplugged. And I am DJ Bea. And I am DJ Jai, coming right you with hot information about history. That's right. Coming in hot with our pilot episode, ang kartilya at ang kalagahan ng kartilya. Grabe, DJ Bea, I can't believe na nag-i-end na ang ating show. And this is our very first episode from just writing scripts and concepts about History Unplugged to it being officially aired live. Such a dream come true for us. True. We manifested so hard for this and I am very excited for this episode kasi ang interesting agad ng ating mga topic for today. It's about kartilya and its importance to our society. Yes, kaya mag-jump na tayo sa ating topic, ma'am. So, for our viewers to know, ang Kartilya ng Katipunan ay ang pinakakilalang teksto at natatanging dokumentong nailathala ng Katipunan bago ang Agosto 1896 na nabubuhay pa hanggang sa kasalukuyan. Inilathala ito bilang isang maliit na polyeto na ipinamamahagi sa bawat kasapi ng kilusan. Ang terminong kartilya ay buhat sa Espanyol na salitang kartilya na walang iba kundi ang primaryang aralin ng mga mag-aaral sa elementarya sa panahon ng mga Espanyol. At katulad ng kartilyas, ang kartilya ng katipunan ay nagsisilbing pangunahing alituntunin para sa mga kasapi neto. Grabe, kakastart pa lang ng show pero very informative na agad ang ating podcast. So syempre may mga matutunan tayo pagkatapos ng show nito. Yes, I agree. Marami tayong matututunan. Kaya pwedeng gamitin ng mga listeners natin and viewers natin ang mga information na inilahad natin ngayon. So, continuing, inilahad ng kartilya hindi lamang ang mga katuruan para sa mga baguhang kasapi ng katipunan, kundi maging ang mga gabay na prinsipyo ng samahan. Ang mga katuroang ito ay inaasahang maisakabuhayan at dapat na patuloy na makikita sa buhay ng bawat kasapi kahit na nakamit na ng mga Pilipino ang kalayaan sa kamay ng mga mananakop. Nagtatapos ang kartilya sa pamamagitan ng apirmasyon ng mga kasapi sa mga alituntunin na nakasulat sa kartilyang ito. Wow, super useful talaga ng information natin DJ Jai. So why not let's move on sa mga facts tungkol sa kartilya. Go muna yan, ma'am. Okay, so first fact, ang kartilya ng katipunan ay isang pundasyon na dokumento. Ito rin ay nagsisilbing moral na kumpas para sa mga kasapi nito. Inilayag nito ang mga prinsipyo at halaga na gumabay sa revolusyonaryong pakikipaglaban ng organisasyon laban sa kolonyal na pamumunuan ng Espanya. Si Emilio Jacinto ay itinuring na may akda ng kartilya. Nilikha niya ang kartilya upang magsilbing kodigo ng kondukta para sa mga kasapi nito. Ginawa ito upang maipukol sa kanila ang matinding damdamin ng nasyonalismo, patriotismo at pagpupukol ng pagkakapantay-pantay, katarungan at pagsasakripisyo sa sarili. Ang orihinal na pamagat ng kartilya ay mga aral ng katipunan ng mga anak ng bayan at hinahangaan noon at ngayon dahil sa matalinghaga ngunit eksaktong formulasyon ng mga tuntunin sa buhay na dapat sundin ng isang katipunero. Oh my gosh. Thank you so much, DJ Bea, for adding that up. At bago tayo tumungo sa ating first segment, mag-history rewind muna tayo. History rewind? Oo, nakalimutan mo na ba? At ang gagawin natin dito is we'll look back on the history that happened in the wonderful month of December. Kumbaga, we'll look back sa mga nangyari noong unang panahon, DJ Bea. Oh, very interesting naman yan Alam ko meron kang gustong i-share sa mga viewers natin kasi kanina mo pa ako dinadaldal about this. Kaya go na, go na. Calm down, ma'am. Ito na. Noong December 6, 1896, the trial of Dr. Jose Rizal by a Spanish military court began. Dr. Jose Rizal pleaded his innocence but was faced with multiple charges of rebellion, sedition, and conspiracy. In his manifesto, Rizal condemned the revolution and stated that freedom for Filipinos were reliant on their education and development of a sense of national identity.
While traveling to Spain, Rizal was imprisoned. He was accused of being a traitor to Spain and the mastermind of the revolution. With the publication of his two excellent novels, Noli Me Tangere and El Filibusterismo, Rizal was already considered by the Spanish government as an enemy of the state. Hence, on December 30th, 1896, Rizal was put to death in Bagong Bayan or Luneta, which is now known as Rizal Park in his honor. Wow, thank you so much. Ang daming ebas ni DJ Bea, pero that is very informative, no? Kumbaga, especially ito very naglalap yung kartilya ng Katipunan. So, I think this is still very relevant. Pero, moving on sa ating next fact. Pero, before we move on, no, I just want to say na napakahalaga ng sinabi ni DJ Bea dahil this is all about the life of our national hero, si Dr. Jose Rizal. Kaya important to know the events of the huge impact he made in the Philippines. Totoo, very true yan, Jai. Pero ma'am, I know you have more information regarding the historical events this December. Yeah, go yap it out. Yes, hindi ako magpapatalo. Meron din akong baon, no? Kilalang-kilala talaga ako ni DJ Bea, no? So, noong December 8, 1941, Japan launched a surprise attack on the Philippines 10 hours after the attack on Pearl Harbor in Hawaii. This marked the beginning of Japanese invasion of the Philippines during World War II. The attack was part of Japan's larger plan to quickly occupy areas in the Pacific and Southeast Asia in order to acquire vital resources, and it led to intense battles. Fighting continued until Japan's formal surrender on September 2, 1945. The Philippines had suffered great loss of life and tremendous physical destruction by the time the war was over. An estimated 1 million Filipinos had been killed, a large proportion during the final months of the war, and Manila was extremely damaged. Grabe talaga ang Japan, walang awa. Pero hey, we have learned a lot from History Rewind and it's very informative, especially sa mga students na may homeworks tungkol sa history. Yes. Ika nga nila, the more you know, the better. Yes, I truly agree, no? The more you know, the better. Kaya guys, continue na mag-take notes pa sa mga isi-share namin na information dahil para interesting and engaging ang podcast na ito, nag-prepare kami ni DJ Bea ng segments that will tackle our topic one by one. Yes, we have also invited guests na tutulong sa atin na mas maunawaan pa ang mga patungkol sa mga paksang pag-uusapan natin ngayong araw. Kaya naman sit back and relax dahil marami kaming inihandang impormasyon na makakatulong sa inyong maging pamilyarisado at hasa sa kasaysayan ng ating lipunan. True lalo ka dyan, DJ Jai. Kaya ito ang list ng mga segments na ating inihanda sa hapong ito. Una, ang Letters from the Past, kung saan ay ating susuriin ang mga teksto ng mga makabuluhang impormasyon hinggil sa ating kasaysayan tulad na lamang ng mga kartilya. Wow, that is so interesting, DJ Bea, no? Dito natin malalaman ang koneksyon at sanhi ng bawat letters from the past. Kasunod naman ay ang mga historical first, kung saan ay ating matatalakay ang mga first na nagpudyok ng kilusang revolusyonaryo sa bansang Pilipinas at iba pang mga pangyayaring nag-uugat dito. Talaga naman, kaabang-abang din yan, DJ Jai. And I'm excited to learn and also from our experts na we're going to invite in for our show today. Kaya next naman dyan ay napaka-interesting din dahil dito ay mostly gagawin natin ang fact-checking and ito ay myth versus reality. Shucks! I think this segment will be the highlight ng podcast natin dahil bukod sa pagsusuri natin ng mga facts, ay magiging udyok din to sa ating viewers na ugaliin din ang fact-checking especially sa pag-check ng historical evidences. Nako, eto mahilig ako sa mga ganyan eh. Bata pa lang ako, gusto ko na palaging mag-investigate na para bang akong certified investigator. Yes, exactly. Parang si Blue's Clues, ano? Pero ako rin, DJ Bea, kaya magiging useful ang ating skills ng kabataan natin sa segment na ito dahil pag-uusapan naman natin ang mga historical mysteries, debates, at mga unsolved cases. Siyempre, with the help of our expert, ay masusuri or masasolve natin yan one by one. Pero sino ba yung mga experts na tinutukoy ko?
Walang iba kundi sina Miss Delraj Biring, Miss Janice Sosas at sina Miss Ayin Rubin. Ayan, so welcome sa ating very first episode ng ating podcast. So let's give a virtual round of applause sa ating mga guests. No? Welcome po sa aming podcast at salamat po sa pag-accept sa aming invitation. Thank you also for having us as our special guest speakers for today's educational podcast. Yan. So, in our first segment, may papakita po kaming letters at opisyal na dokumento for you to explain and analyze. At may handa kaming mga gabay ng tanong in each segment. So guys, handa na ba kayo? Siyempre, ready. So, ang una nating letter, so pinakita na namin to kanina, no? Ang una nating letter ay ang kartilya ng Katipunan. And here is the question for Miss Dil. Ano nga ba ang nilalaman ng dokumento na ito? So, the floor is yours, Miss Biring. Ang Kartilya ng Katipunan ay isa sa pinakamahalagang dokumento sa kasaysayan ng ating bansa. Hindi lang dahil sa ito'y sinulat ng isa sa pinakaprominenteng tao sa kasaysayan, kung hindi ito ay naging batayan ng makabagong prinsipyo sa bansang Pilipinas. Bigo man makamit ang liberal na kalayaan ng mga unang panahon ng pagtatag nito, ang sulating ito ay nagbibigay ng malayang karapatan sa mga miyembro ng Katipunan na nalabas sa sulating batas ng mga Espanyol. Ang dahilan ng pagsulat nito ay nag-uugat sa mapang-aping patakaran ng mga Espanyol na pinagsisilbihan lang syempre yung pinaka-interest na ng mga Espanyol at hindi na yung mga Pilipino mismo. At bukod pa dyan, naging instrumento rin ito upang maituro yung nasyonalismo o yung pagmamahal natin sa bayan ng may dangal at puri. So, dito masisimulan ang ugat ng paglaban para sa kalayaan ng bayan. Dahil base sa paniniwala ng mga Katipunero na ang kalayaan ng bayan ang siyang sagot sa pag-uunlad ng karapatang pantao. Sapagkat ang kartilyang ito ay nagbibigay ng katuturan at karapatan sa bawat miyembro para iboses nila yung kanilang mga nais at kumilos ayon sa kagustuhan nila sapagkat ito ay marapat na karapatan na nila. Kaya napakahalaga na maituturo ng isang dokumentong tulad nito. Dahil bukod pa sa pagbatid ng historya, heograpiya o kung sino mang mga author nito, ay marami din tayong matututunang mensahe at prinsipyo na maaaring maging gabay ng bawat Pilipino na maging malaya dahil ito na yung hindi lamang parang basta papel siya at lapis, pero ito na yung pinaka-dugo at pawis na mga nadumanak galing sa mga ninuno natin para lang makamit natin ang tunay na kalayaan na meron naman na tayo ngayon. Grabe, I agree sa last statement ni Miss Biring, no? At ito yung sinabi niya, no? Hindi lamang ito basta papel at lapis. But this is the blood, sweat, and tears ng ating mga ninuno, no? For this freedom na meron tayo ngayon. So this could be the reawakening moment sa atin right now, not to just remember the past, but to relive it para di natin siya ma-take for granted. Tama ba, DJ Bea? Yes, I agree so much sa'yo, DJ Jai. Kaya important itong podcast natin ito eh. We're not just revisiting, kundi we are imparting wisdom through the writing ng mga sinuunang tao and yung mga nagawa nila for our country. Tungo naman tayo sa segment 2 at sana naman ayos pa ang ating guest. Ayos pa ba kayo, ma'am? Siyempre naman, ayos na ayos. Na-enjoy ko nga nandito ako eh. Kaya nga, parang ayaw ko na nga ito i-end eh. Yes, I agree, no? Ayoko rin to mag-end, no? Pero malayo pa tayo sa katapusan, kaya huwag kayong mag-alala dahil marami pa tayong tatalakayin dito sa ating History First. Kaya sa ating mga experts, the floor is yours. Thank you, DJ Jai. Ang pinakaunang litrato na tinawag na View from the Window at Legras ay kuha ni Joseph Nicephore Niepce noong 1826 o 1827. Ang litratong ito ay ginawa gamit ang isang teknik na tinatawag natin na heliography. Ipinapakita ng litrato ang tanawin mula sa isang bintana sa ari-arian ni Niepce sa Saint-Loup de Varennes in France. Ang gawa ni Niepce ay itinuturing na pundasyon ng makabagong fotografiya na humantong sa mga makabagong likha tulad ng pag-imbento ng pelikula ni George Eastman.
Grabe, thank you so much kay Sir Joseph sa pagkuha ng pinakaunang litrato sa mundo. Pero syempre, meron akong impormasyon tungkol sa pinakaunang batas dito sa Pilipinas. Grabe. Grabe talaga ang ating mga expert natin, no? Ang dami nilang baon, mas marami pa sa baon natin, no, DJ Bea. Kaya kudos sa mga historians dyan. Keep up the good work. Uy, ano ba? Kinikilig ako. Eme! So ito na nga. Ang Code of Kalantiaw na inuugnay kay Dato Kalantiaw ay binanggit bilang isa sa mga unang batas sa Pilipinas. Ang Code of Kalantiaw ay maaaring ituring na salamin ng pag-unawa ng mga sinaunang Pilipino sa batas, pamahalaan at estruktura ng lipunan. Ayon sa ulat, binibigyang halaga ng mga batas na ito ang moral na asal, paggalang sa otoridad at pagsunod. Gayunpaman, ang pagiging totoo nito ay labis na pinagtatalunan at ayon sa mga modernong iskolar, ito ay isang peking kasaysayan na nilikha ng isang historiador na nagngangalang Jose E. Marco noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Wow, very informative talaga ng facts natin, no? Ikaw ba, Miss Delraj, may special fact ka ba na gusto mong i-share? Siguro meron din naman, syempre. Yun yung pinakaunang paglipad ng eroplano na naisakatuparan ng magkapatid na si Orville Wright at Wilbur Wright. So basically, noong Disyembre 17, 1903 sa Kitty Hawk, North Carolina, USA, ang unang paglipad ay tumagal ng 12 segundo at umabot ng 120 talampakan. So, syempre, malaking bagay na to sa historia noon kasi already a success na lang talaga siya considering na ito yung very first flight na recorded noon. So, ang tagumpay ng Wright Flyer ay nagkaroon ng malaking epekto sa transportasyon at naging pundasyon siya ng makabagong abyasyon dahil sa makabagong paggamit ng magkapatid na Wright ng 3-axis control. So, yun yung pitch, roll, at yaw. So, naging posible yan para sa mga piloto na maayos magmaniobra at mapanatili ang katatagan ng eroplano. So, ang technique na ito ay patuloy na ginamit sa abyasyon na hanggang sa kasulukuyan ginagamit pa din. Okay, so palakpakan natin ng mga experts sa kanilang wonderful informations. So lipat naman tayo sa last part ng segment na ito, which is the closing question and answer. So ang tanong para kay Miss Janine Sosas, ano ang socio-political na konteksto noong naisulat ang kartilya? Gaano kahalaga ang dokumentong ito noong huling bahagi ng Dantaon 19? Sa kapanahonang ito, mababatid natin na limitado ang liberalismo at demokrasya sa Pilipinas, kung kaya't naisipang likhain ang kartilya upang magbigay ng daan sa mga karapatan na hindi laganap batay sa pagpapalakad ng mga Espanyol. Dito, naipatupad ang pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipino sa sulat ng banal na kartilya, maging mayaman, mahirap, anumang kutis ng balat, estado ng buhay, at kasarian. Naging laganap ang demokrasya sa Pilipinas at binigyan ng mataas na pagtingin sa mga kababaihan bilang parte ng samahan at ang malaking responsibilidad na mga kalalakihan sa pag-aalaga sa kanilang asawa at mga anak. Bagamat ang dokumentong ito ay nasulat noong mga nagdaang panahon, ay may tuturing pa rin na ito ay bihasa sa ating panahon. Kuhang-kuha pa rin ang puri ng dokumentong ito pagdating sa masining na pagpapahalaga ng karapatang pantao at higit sa lahat ay ang pagmamahal sa bayan ng may puri at dangal. Wow! Thank you so much, Ms. Janine, for that wonderful answer. Ang ganda talaga ng closing answer sa segment 2, Very thoughtful, very demure, very mindful ang atake ng sagot ni Ms. Janine. And now we are moving on with our third segment for today, Myth versus Reality. So dito, magbibigay kami ng statements at aalamin ninyo kung myth ba siya or reality. So, game na ba ang ating mga experts dyan? Gising pa ba? Siyempre naman, gising at G sila. Kaya gora na tayo sa first statement. Teka, parang wala tayong choice na tumanggi dito ah. Sim, kaya parinig kami ang mga choices mo, ma'am. Okay, so our first statement, this is for Ms. Sosas. Ang katipunan ay patungkol lamang sa marahas or violent na revolusyon at digmaan.
Alam mo, DJ Bea, ang realidad dyan is hindi lamang pakikidigma ang adhikain ng katipunan, kundi ito rin ay isang kilusan na naguudyok ng isang moral, panlipunan at pampulitikang pagbabago o reform. Kaya mahalaga na alam natin to dahil hindi lang sa digmaan dumanak ang dugo at pawis ng ating mga bayani, bagkus para rin sa mga adhikaing tulad nito. And I love that for you, Miss Sosas. Talagang it's time to break the misconceptions na just because na ang primary ways of revolution ng katipunan ay sa pamamagitan ng dahas na we have to look at them that way. No, na no, na no. I agree, DJ Bea, kaya kailangan natin magsuri, no? At ugaliin din natin na mag-fact check dahil sa mga dokumentong tulad nito ay minamarapat ng isang masining na pag-aaral tulad ng ginagawa ng ating mga experts para lubos nating maunawaan ang mga mensaheng nilalaman nito. So, well, wait before that, I want to praise our experts dahil nga Gina G sila sumagot ngayon, no? Para talagang mga Miss Universe ang datingan. So, moving on naman para sa ating second statement, nabibigyang kaliwanagan naman ni Miss Rubin, ang katipunan ay sekular lamang at walang kinalaman sa relihiyon. So Miss Rubin, it's time to shine. Yes, thank you. So although alam naman natin na talagang anti-Spanish ang kilusang ito at relihiyon ang isa sa mga gamit ng Espanyol upang sakupin ang Pilipinas, ang totoo talaga niyan ay kinikilala ng katipunan na isang balanseng samahan na kung saan ay kanilang binibigyang halaga ang pananampalataya at espiritualidad sa isang banda at ang kahalagahan ng kalayaan at pagkatao laban sa mga pang-abusong paggamit ng relihiyon sa kabilang banda. Kaya dapat na talagang balansehin natin ang pagtingin natin sa iba't ibang perspektibo. Wow, this is such an eye-opener. Ako personally, growing up, akala ko talaga na they are neglecting the name of religion dahil sa kanilang hate sa mga Espanyol. Ikaw ba, DJ Bea? Similar lang din naman sa iyo, I'm very awakened. Kaya naman sa last statement for this segment na bibigyang kaliwanagan ni Miss Biring, ang mga lalaki lamang ang kasapi ng katipunan at sumusunod sa kartilya. Miss Biring, the floor is truly yours. Ayan na nga ba sinasabi ko? Eme lang. In all seriousness, if we will read yung nilalaman ng kartilya, makikita natin ang pagpapahalaga sa mga kababaihan. And isa sa mga primary people na gagawa niyan ay ang asawa nila. So they are protected sa ngalan ng isinulat ng kartilya. Isa sa pinaka-prominenteng tao na kababaihan sa katipunan ay si Gregoria de Jesus, na binansagang lakambini ng katipunan na aktibong nakilahok sa kilusan. Kaya there you go, marami yung kababaihan sa loob ng katipunan at inaasahan din silang susunod sa kasulatan. Wow, so this is very encouraging din para sa ating mga viewers, no, na before pa lang ay talagang pinapractice na ang inclusivity ng women sa mga political movements and revolutionaries, no, DJ Bea? Yes, very true. And actually, there are several women in our history that made such a powerful impact. Exactly. Para sa ating very last segment, may pa-question and answer tayo for our expert historians. Simple lang naman ang mga tanong, so for sure masasagutan naman nila to. So maning-mani lang. Daig pa ang Miss Universe yung sagot namin for sure. Yes, no? Shucks, ang confident ng ating mga historians for today, kitang-kita naman sa kanilang mga aura, no? So, I love that. Okay. So, moving on sa ating first question for Miss Biring, paano mo ilalarawan ang kartilya sa kanyang nilalaman at forma or yung estilo ng pagkasulat? Ano ang mga pangunahing katuruan nito at paano sila ipinapakilala? Well, ang kartilya, isang opisyal siya na dokumento ng katipunan at nagsisilbi siyang gabay sa moral at para gabay na siya in general para sa mga tao. So yung mga prinsipyo nila dito at halagang tulad ng pag-iibig sa bayan, pagkakapantay-pantay, katarungan, karangalan, katapatan, pagsasakripisyo sa sarili at espiritualidad. So nilalahat yan lahat dito ng malinaw, direkta at makataong sanaysay talaga ito. Yung mga aral ay madaling maunawaan at mas maisaulo dahil inilalahad ang mga ito sa isang pagkakasunod-sunod na mga may ikli at may bilang ng mga parirala o phrases. Ang impluwensya ng kartilya ay umabot palampas sa panahon ng katipunan.
Dahil ang walang hanggang mga aral nito ay patuloy na nagbibigay siya ng inspirasyon hanggang ngayon sa mga Pilipino. Wow, very thoughtful naman ang answer ni Miss Bering. And moving on to the next question for Miss Janine Sosas. Pangatwiranan kung bakit makatuturan, makabuluhan, at makahulugan ang parin ang kartilya sa ating kasalukuyang panahon. Okay, thank you, DJ Bea. Ang kartilya ay nanatiling very relevant sa ngayon, syempre, dahil sa walang hanggang mga prinsipyo nito, katulad ng katapatan, pagkakapantay-pantay, katarungan, karangalan at integridad. Dahil nananatiling mahalaga ngayon at tumulong sa mga tao na harapin ang mga isyu na nararanasan natin sa panahon na ito. Ang panawagan para sa kooperasyon at pagkakaisa sa dokumento ay kasing halaga ngayon gaya noong panahon ng revolusyon. Dagdag pa rito, ang focus nito sa individual na pag-unlad at responsibilidad ay tumutulong sa mga tao na gumawa ng positibong pagbabago sa lipunan. Higit pa rito, ang kartilya ay isang everlasting na dokumento na patuloy na nakakaimpluwensya sa identidad ng Pilipino sa halip na maging isang simpleng makasaysayang dokumento lamang ito. Wow, thank you so much. No, grabe yon, everlasting na dokumento. Sobrang ganda, no? And that is so slay, no? Thank you so much, Miss Janine. So moving on to our very last question is for Miss Ayin Rubin, no? Truly yours, no? So bilang isang expert, paano mo maipapakita ang mga katuruan? Or even if hindi ka expert, no? So para naman sa ating mga viewers, no, bilang isang mamamayang Pilipino, paano mo maipapakita ang mga katuruan at panuntunan ng isang kartilya? Maging tiyak sa kasagutan, no? At kung possible, no, let's try and quote mula sa ating kartilya, no, sa document natin ngayon. So this is a challenge for Miss Ayin. Grabe, para talaga nasa pageant yung tanong. Grabe, no? Nahirapan ako. Pero, thank you for that wonderful question. So, maraming aral at prinsipyo ang maaaring matutunan sa bawat talatang nakalahad sa kartilang ito. Mula noon hanggang ngayon ay maituturing na bihasa pa rin ang mga nakalathala dito. Isa sa pinakamahalagang parilala na naisusulat sa talatang ito ay ang patungkol sa pagmamahal sa bayan ng may dangal at puri na sinasabing, dito'y isa sa mga kauna-unahang utos, ang tunay na pag-ibig sa bayang tinubuan at lubos na pagdadamayan ng isa't isa. Dito makikita ang pinakapundasyon na dapat hinahangad ng bawat Pilipino. Ikaw ay nagmamahal sa bayan hindi dahil kasabi ka sa isang grupo, kung hindi nagmamahal ka sa bayan dahil ikaw ay isang Pilipino. And I thank you. Wow, that answer is so really, really nice. Na pwede ka na maging winner sa isang Miss Universe pageant, ah? So, dito nagtatapos ang episode 1 ng History Unplugged. We would like to thank our expert guests, Miss Janine Sosas, Miss Deliraj Biring, and Miss Ayin Rubin for joining us on the show. Our producers, sponsors, and of course to you, dear listeners, for tuning in our podcast. This has been your host, DJ Bea. And DJ Jai. So don't forget to follow us on our social media accounts for more updates. This is History Unplugged, the history of tomorrow. Bye, bye guys. Thank you so much for watching. so much. Bye.